Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Malacanang, specifically Yusek Claire Castro, tungkol sa viral video ng Pangulong Marcos Jr. noong April 9, na kung saan kitang-kita na bleeding gums. Okay? So, maraming mga tao nagtatanong, kumusta ang health condition ng Pangulo? Okay. Nagsalita po si attorney turned Dr. Claire Castro. Bakit turned doctor? Okay. Kasi depende sa pahayag niya eh. Ito, may post ang GMA News 5 hours ago. Sabi dito, Malacanang assured the public that President Ferdinand Marcos Jr. is in good health following viral footage of what appeared to be his gums bleeding during a speech. Okay? In a message, okay? Ito, message lang eh. Hindi ito hindi ito press media briefing. Text message lang. Tapos na, okay na. In a message to GMA News Online on Thursday, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro said there were no indicators that Marcos is in poor health. Okay. Paano niya ito nasabi? Na okay lang Pangulo? May doktor ba na nagbigay ng statement, yung official family doctor or official doctor ng presidente, in-examine ba ang Pangulo at ang doktor ang mismong nagsabi na, kasi kung doktor ang magsabi, well and good. Di ba? Jason, sandali. You go there. Oh, do not move. Okay. Kung doktor ang magsabi, papaniwalaan ko. Maybe kayo kasi yan ang expertise ng doktor eh. Kailang ano ang basihan ni attorney turned Dr. Claire Castro na there were no indicators that Marcos is in poor health. Okay, ito na yung statement niya. Pakinggan niyo ha, sabi niya, nothing to worry po. Kakamiting lang po namin kaninang umaga, wala naman po akong nakikitang hindi maayos ang kalusugan niya. Castro said. So, nag-meeting sila. April 9 nangyari yung speech, ano? So, kahapon, nag-meeting. Tinignan lang ni Attorney Claire Castro. Isang abogado, abogada. Tinignan niya. Okay naman daw. So, wag kayong so, yun na, yung pinapaabot sa atin na mensahe. Mga 110 million Pilipinos na ba tayo? Tinignan ko na. Abogado ako tinignan ko na. Wag kayong mag-alala. Nothing to worry. Okay lang siya. There are no signs of poor health. Sabi ng attorney turned doctor. So, mga kababayan, maniniwala ba kayo sa statement ni attorney, again, sabihin ko, attorney turned Dr. Castro na there's nothing to worry? Dahil tinignan ng isang abogada naging doktor. Maniniwala ba kayo? Ay, naku. Magbasa tayo sa mga comments, ano? Maraming mga comments na to. Nasaan na ba yung ko dito? Dito. May nag-post si Professor Malo Tikia tungkol nito eh. Ini-invoke ni Professor Malo Tikia yung Section 12 of Article 7 sa Constitution na the people has the right to know tungkol sa kalagayan ng health ng Pangulo. Nasa Constitution yan eh. Kasi kung presidente ka, dapat you should be physically, mentally, emotionally, spiritually fit to lead more than 110. Hindi ko na alam kung ilan ang populasyon ng Pilipinas. 117 million na ba?
Ikaw ang pangulo ng milyon sa Pilipinos. Tapos, dumurugo ang imong bibig. Okay, itong Helen San Pedro. There is a viral video of gum bleeding while delivering his speech April 9, 2025. I am a physician. I can discern something is seriously wrong. Ito ang doktor Helen San Pedro. Isa na lang. I think 2 weeks ago. Isang sikat na vlogger doctor, Dr. Gary C. Nagsasalita ang Pangulo, nasa Malacanang, may bisita, US Defense Secretary. Napansin ni Dr. Gary C., hinihingal ang Pangulo, sabi niya, discolored ang kanyang skin, namamaga, swollen face, teary eyes. I am a medical doctor with more than 30 years experience. I can discern there is something wrong sa health ng Pangulo. I strongly suggest magpa-executive check-up ang Pangulo. Yan ang mga sinasabi ng mga doktor. There is something wrong. So ngayon, attorney turned Dr. Castro, sinasabi niya sa atin ngayon na nothing to worry dahil tinignan lang niya, wala naman. Okay siya. Ay nako, palakpak naman dyan sa abogado na, vlogger na, naging doktor pa. So, paniniwalaan nyo ba yung statement ni Attorney Claire Castro? Okay. So, ito ulitin ko. Helen San Pedro, sabi niya, there is a viral video of gum bleeding while delivering his speech April 9, 2025. I am a physician. I can discern something is seriously wrong. Naranasan ko na ba yan? Personal experience ko. Mga 2009 hanggang 2012, nung na-assign ako sa Mindoro, nagtataka ako. Every time may mag-brush ako, nagdurugo ang aking O kahit hindi ako mag-brush, mamaya nararamdaman ko may dugo na. That was the time yung health ko, that was my lowest. Kasi, yung lifestyle ko masama, kain ng kain, walang So naranasan ko yan. Konting sipon lang, konting ubo, umiinom na ako ng antibiotics, more than a month, hindi pa gumagaling yung sipon, ubo, ganun. Masakitin ako during those times at ang napansin ko sarili ko na palaging nagdurugo ang aking gums. Mabuti na lang nagkaroon ng pandemic. Nung pandemic, natakot akong matamaan ng COVID-19, nag-change lifestyle ako. Salamat ito kina Dr. Garisi, kina Dr. Willie Ong, Dr. Atoy Alboreda, sinunod ko yung mga payo nila, lumakas ang aking immune system. Ngayon, wala na akong bleeding of the gums. So, based from my experience, basta nag-bleed ang gums, there is something wrong inside. Okay? Ito, may comment pa dito. Basahin natin says Dr. Google. Sana yun. Kasi mag-google mo yan Yan. Andy Yu. Sabi niya, Dr. Google says, coke addiction and gum bleeding. Binabasa ko lang ito Coke addiction can make a person prone to gum bleeding. Here's how. Direct irritation and damage. Dry mouth. Ito, direct irritation and damage. Users sometimes rub coke on their gums, which can cause ulceration, inflammation, and bleeding of the gums and underlying bone. Dry mouth. Coke use can lead to dry mouth. Saliva helps to cleanse the mouth and neutralize acids. So, a lack of it increases the risk of gum disease and bleeding. Increase acidity. When coke mixes with saliva, it becomes very acidic, eroding tooth enamel and irritating the gums. So, ito, mag-google mo.
May pinsan din akong nurse nag-post. Halos ganito rin ang pinapaliwanag. Or yung iba pong nabasa, related din ito, gum bleeding sa kidney failure. So, sana naman doktor ang magsabi. Official doctor ba ng Malacanang ng presidente at ipaliwanag naman ano ba talaga ang kalagayan ng health condition ng Pangulo. Hindi ba karapatan nating malaman? Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating programa, channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang ngero nga ipanghatag din sa Sitio Garden sakop sa may tikalaan Bukidnon. Og mauna ni sila. Salamat kayo. Salamat yun. Salamat yun. Hikap sa Ginoo ang kasing-kasing sa ka may mga tao. Hinaapunta nga daghan sila nga moabot kanser. Para dagang pagmatabangan. Dagang pagmatabangan sa kanser. Makalingan ka sa kanitong ba sa kapin? O karon mauna ni ang natagaan og gero. Yehey! Salamat kayo. Mauna ni sila. Hikap sa Ginoo ang kasing-kasing ni sir. Matagaan yun mi. Og mauna ni sila. So, sa isinta na ni sila kabalay ang natabangan din sa Sitio Garden. Salamat kayo kay makatom na gid mi. Salamat sa akin nga gihatag. Salamat dato. Mayo pang salamat kay Nixon.